Tuloy na sa Sawalay Thoughts. Hi, it's me again. I'm still on my birthday staycation and can I just say something? Ang hirap pala talaga magpahinga. At mas nakakagulat, mahirap for me magpahinga. Hindi dahil wala akong oras kasi final ko tong leave na to eh. Nahihirapan ako magpahinga kasi parang hindi ko na alam kung paano. Which is nakakatawa kasi tayo ilang buwan nating inaabangan yung mga fina-file natin na vacation leave, pinaplano natin yung mga gagawin natin kapag long weekend, tapos kapag nandiyan na, hindi naman tayo mapakali. Ako, personally, on a regular day off, kunwari, kakahiga mo pa lang, ititig sa kisame, tapos, maya-maya, tumatakbo sa isip mo, ay, may labada pa pala, ay, may hugasin pala, sayang naman yung day off, bukas na lang ako magpapahinga. Napansin nyo yon? Or ako lang? Minsan, mas nakakapagod pa yung guilt kesa sa pagod na gusto nating takasan. So, napaisip ako, why do we feel guilty for resting? When I was a kid, rest was normal. After school, we would watch TV, maglalaro, matutulog sa hapon. Wala namang guilt. Nobody called it laziness. Nobody expected me or kami ng mga pinsan ko to earn rest. Pero habang tumatanda ako, parang nagkaroon ng kondisyon ang pahinga. Parang kailangan ko muna mapagod. Kailangan may matapos. Kailangan may ma-achieve. Bago ko masabing, sige, deserve ko na sigurong magpahinga. And I wonder, who taught me that? Kasi, wala naman akong maalalang nagturo sa akin na ang pahinga ay kailangang paghirapan. Pero somehow, lumaki akong naniniwala roon. Habang iniisip ko yan, syempre ngayon, on my staycation, may naalala din akong mga taong parang mas bihirang magpahinga kesa sa karamihan sa atin. Yung mga nanay, I don't think mothers ever really stop working. Kahit nakaupo yan sila, ako, witness ko sa nanay ko, and napapansin ko rin sa sarili ko, kahit nakaupo, may tumatakbo pa rin talagang checklist sa isip ng mga nanay. May isip mo, may assignment ba yung mga bagets, pagbayad na ba ng mga bills, alam mo, parang kahit nagpapahinga ang katawan, hindi nagpapahinga yung isip. May mental checklist talaga. Minsan nga kapag nagpapahinga yung isang nanay, hindi pahinga ang tawag nila dun eh. Ang tawag nila, in quotation marks, sandali lang. Ganyan yung nanay ko. Sandali lang, upo siya sandali lang. Ganon, wala talaga siyang literal na pahinga. At siguro, doon nagsisimula yung tinatawag nilang mom guilt. And
I've noticed something, yung pagkakaiba. Kunwari, kapag may tatay na lumabas kasama ang mga kaibigan, people usually say, deserve niya rin magpahinga. Deserve din ng tatay magpahinga. Pero, kapag nanay ang nagsabing magpapahinga muna ako, ang unang tanong, madalas, sino mag-aalaga sa mga bata? I know na minsan hindi naman laging sinasadya yung ganung tanong. Pero isipin mo, ilang beses na kayang narinig ng isang nanay yung tanong na yun. Hanggang sa siya na mismo ang nagtatanong sa sarili niya, pwede ba talaga akong magpahinga? I think one of the saddest things about mom guilt is that mothers often believe they are failing simply because they chose to take care of themselves. Yung iba pa, some mothers around me feel guilty for doing something na they would gladly allow everyone else to do, which is yung magpahinga. Ako personally, minsan, I allow my friends to rest. Sasabihin ko pa sa kanila, deserve mo yan. Pero ako, minsan, kahit pagod na, at the back of my mind, I'm still going to doubt myself na, am I doing enough? And, alam nyo, hindi lang naman mga nanay ang nakakaranas nun. Minsan, yung mga breadwinner, mga panganay, mga leaders, mga caregivers, mga taong sanay unahin ang ibang tao. Kapag ikaw kasi ang laging maaasahan, parang ang hirap aminin na ikaw rin pala mismo napapagod. Ayun, ito nga, di ba kanina nabanggit ko, naka-staycation na ako nito ha. Ilang araw na ako naka-staycation. Wala namang emergency sa office, kahit sa bahay ng mother ko, kung nasa nandun yung mga kids, wala namang deadline na hinahabol. Pero, hindi ako mapakali. Parang feeling ko, ethics lang ako kapag wala akong ginagawa na connected sa work. And then, I laugh because the whole point of this staycation, aside from celebrating my birthday, the whole point of this staycation is to rest, to slow down, at magpaka-baby girl. Pero hindi ko magawa. Nahihirapan ako. And maybe that's the real problem. Maybe somewhere along the way, we stop asking ourselves, am I okay? And started asking, have I done enough today? And maybe that's the question that's been exhausting us all along, or maybe ako lang. Kasi parang ako, kapag wala akong nagawa, feeling ko wala rin akong na-achieve. Kaya kapag nagpapahinga ako, parang feeling ko wala akong silbi. Pero I've been thinking, what if we're looking at rest the wrong way? What if rest is not the reward? What if resting is part of the responsibility? Diba? Think about it. We charge our phones, we let machines cool down. Even athletes, di ba, yung mga athletes natin, they schedule recovery days. Pero tayo, pinipilit natin na mag-function, pinipilit natin tumakbo, kahit paubos na. Then, bigla lang pumasok sa isip ko na, di ba may quote na naririnig natin lagi?
ganito yung quote, "You cannot pour from an empty cup." Ang dami ng beses kong narinig yan, pero ngayon ko lang yata siya totoong naintindihan. Simple pakinggan, simpleng logic, pero ang hirap pala isabuhay. Lalo na kung sanay kang ikaw ang laging nagbibigay. Pero bilang isang nanay, naisip ko rin, baka hindi lang pala ako ang naaapektuhan kapag hindi ako marunong magpahinga. Baka may mga matang tahimik na natututo or tahimik na nakatingin sa bawat araw or bawat pagkakataong inuuna ko yung pagkapagod kesa ipahinga yung sarili ko. With that thought, I've realized that my kids do not need a mom who never gets tired. They need a mom who can show them that resting is not quitting. They need a mom who does not apologize for taking care of herself because taking care of herself is also one of the ways she takes care of them. Diba? Kasi one day, these children will become adults din naman. And they'll remember what they saw. Yun yung na-observe ko ngayon, lalo na sa dalawang bata. Kahit hindi mo i-verbalize sa kanila, anong nakikita nila, na-absorb nila, tas na-apply nila. They'll remember what they saw. And if they grew up believing, seeing that love always looks like exhaustion, they might grow up repeating the same cycle. Pero kung nakita nilang ang pahinga ay normal, na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili, baka lumaki silang mas mabait. Hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa sarili nila. So maybe rest is not something we earn after giving everything away. Maybe rest is what allows us to keep giving without losing ourselves in process. And if you're listening to this, ako din, mensahe ko sa sarili ko, and sa'yo, whether you're a mom, a dad, breadwinner, or simply someone who's tired, pagod, maybe this is your reminder na you don't have to earn every moment of rest. Maybe the most productive thing you do this week won't be crossing another task of your to-do list. Maybe the most productive thing you could do is closing the list, even just for today. Kahit ngayon lang. Because sometimes the most responsible thing you can do is rest. And maybe you don't have to feel guilty about that anymore. Padayon, mga langga.
Ayan, salamat sa pagkikinig sa episode na 'to. Follow me on Instagram at Sawelay Thoughts and leave your comments there or sa Q&A portion ng episode na 'to. You may also follow this podcast to stay updated sa mga latest episodes. Ito po muli ang babaeng madaldal na walang makausap, daldal again next time, dito sa Sawelay Thoughts.